Arc 3, Ang Tiyanak sa Barangay Dungaw. Mula sa kagubatan ng Kalumbayan, tumulak sina Odie at Jake patungong Barangay Dungaw, isang lugar na tila payapa sa araw, ngunit sa gabi, may umiiyak na sanggol sa gitna ng dilim. Isang iyak na hindi dapat lapitan, isang iyak na nagdadala ng kamatayan. Ito ang ikatlong hakbang sa kanilang paglalakbay patungong Biringan City. At sa bawat hakbang, mas lumalalim ang misteryo, mas lumalakas ang kalaban, at mas tumitibay ang pagkakaibigan. Kabanata 1. Ang Iyaking Gabi. Sa pagdating nila sa Barangay Dungaw, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang batang naglalaro, walang ingay ng karaoke. Taning ang tunog ng hangin sa mga puno at ang paminsan-minsang iyak ng sanggol mula sa kagubatan. Bro, may baby. Baka may nawawalang bata. Jake, yan ang sinasabi sa journal. Ang tiyanak. Hindi yan sanggol. Isa yang halimaw. Nakilala nila si Kapitana Lisa, isang matapang na lider ng barangay na nawalan ng pamangkin sa kagubatan. Marami na kaming nawawalang bata. Lahat sila huling narinig na umiiyak sa gabi. Pero walang bangkay. Walang bakas. Tanging iyak lang. Kabanata 2. Ang Bitag ng Luha. Naglatag sina Odie at Jake ng mga bitag sa paligid ng kagubatan. May mga anting-anting, bawang, at isang speaker na may tunog ng lullaby. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig nila ang iyak. Bro, ang lungkot ng iyak. Parang gusto mong yakapin. Jake, yan ang bitag, emosyon. Gamit ng tiyanak ang lungkot para hilahin ka sa dilim. Lumabas ang tiyanak, maliit, mukhang sanggol pero may matatalas na kuko, pulang mata at ngiting puno ng panlilinlang. Tulungan mo ako, nawawala ako. Pero sa isang iglap, tumalo nito kay Jake. Buti na lang may hawak siyang baby rattle na may anting-anting. Tumalsik ang tiyanak. Hindi kayo ordinaryong dayo. May puso kayong hindi basta-basta naaakit. Kabanata 3. Ang Laro ng Emosyon. Sa tulong ng isang dating midwife na si Aling Bebe, natuklasan nila ang lihim ng tiyanak. Ito ay dating sanggol na sinumpa dahil sa kasalanan ng magulang. Sa Barangay Dungaw, may isang matandang kasunduan. Ang bawat sanggol na isinila sa gabi ay dapat ilayo sa kagubatan. May isang pamilya na lumabag sa kasunduan at ang sanggol na isinilang, naging tiyanak. Nagdesisyon sina Odie at Jake na hanapin ang pinagmulan ng sumpa. Sa isang lumang bahay, natuklasan nila ang altar ng kasalanan, isang lugar kung saan isinumpa ang sanggol. Kung gusto niyong tapusin ang sumpa, kailangan niyong harapin ang emosyon ng sanggol, ang galit, ang lungkot, ang takot. Kabanata 4. Ang Laban sa Loob ng Damdamin. Sa isang ritual, pumasok sina Odie at Jake sa loob ng emosyon ng tiyanak. Parang panaginip, parang teleserye sa loob ng isip. Nakita nila ang sanggol, umiiyak, nag-iisa, at galit. Bakit niyo ako iniwan? Bakit ako isinumpa? Hindi ka isinumpa. Nilabanan ka ng takot, pero may pag-asa pa. Gamit ang pendant mula sa Kalumbayan, pinatahimik nila ang galit ng tiyanak. Unti-unting bumalik ang anyo nito sa isang normal na sanggol. Salamat, di na ako galit. Kabanata 5. Ang Pagbangon ng Barangay. Matapos ang ritual, bumalik ang sigla sa Barangay Dungaw. Ang mga nawawalang bata ay natagpuan, nakatago sa ilalim ng ilusyon ng tiyanak. Si Kapitana Lisa ay muling nakasama ang pamangkin. Odie, Jake, salamat. May iniwan ng mga magulang mo rito. Isang mapa, patungong susunod na bayan. Ang Barangay Aling-Aungaw, doon ang kapre ang naghihintay. Kabanata 6. Paalam sa Dungaw. Jake, 3 kalaban down, 5 pa. Bro, kung ganito ang bawat laban, baka kailangan ko ng emotional support tsinelas. Tara na,
Barangay Aling-Aw nga ang susunod. Kapre naman ang haharapin natin. Kapre? Bro, baka may vape yan. Sa bawat bayan, may bagong laban. Sa bawat nilalang, may bagong hiwaga. At sa bawat tagumpay, mas lumalapit sila sa Biringan City at sa katotohanan tungkol sa mga magulang ni Odie. Ito ang kwento ni na Odie at Jake, isang kwentong puno ng halakhak, laban at hiwaga. At hindi pa ito tapos.